Hello, good day po sa lahat. Ngayon pong umaga, September 15, Friday, ay kumuha ako ng CDE Online Validation Exam at narito po ang result. Ako po ay kumuha nito hindi upang i-renew ang aking lisensya dahil nakapag-renew na po ako, kundi upang i-update ang ating reviewer. Ang passing score po ay 80%. So out of 25 questions, dapat po ay maka 20 correct answers kayo. Dati ay 50% lamang po, kaya dati 13, pasado na. So, I'm sure makakatulong ng malaki sa inyo ang reviewer na ito dahil ito po ay direktang kinuha ko online sa LTMS portal at nakakasiguro kayong ito ang pinaka-updated at siguradong may encounter ninyo kapag nag-renew kayo ng inyong driver's license. So, wag na po natin patagalin, mag-start na po tayo. Question number 1. Anong dapat gawin ng isang law enforcer kung makumpiska ng isang motorsiklo? Letter A. Gamitin ang motorsiklo pansamantala. Letter B. Isurrender ang motorsiklo sa autoridad. Or letter C. Dalhin ang motorsiklo sa pinakamalapit na impounding area. The correct answer is letter C. Dalhin ang motorsiklo sa pinakamalapit na impounding area. Question number 2. Ano ang dapat na kulay ng ilaw ng preno? Letter A, puti. Letter B, kumikinang na pula. Or letter C, dilaw. The correct answer is letter B, kumikinang na pula. Question number 3. Saan dapat ilagay ang plaka ng isang sasakyan? Letter A, isa sa harap at isa sa likod ng sasakyan. Letter B, dalawa sa harap. Or letter C, isa sa harap ng windshield at isa sa likurang salamin. The correct answer is letter A, isa sa harap at isa sa likod ng sasakyan. Question number 4. Saan madalas makita ang mga ganitong senyas trapiko? Letter A, bago umabot sa tulay. Letter B, bago magpalit ng lane. Or letter C, sa poste na tawiran ng tao. The correct answer is letter C, sa poste na tawiran ng tao. Question number 5. Ano ang tamang edad upang magkaroon ng lisensya? Letter A, 16 na taon. Letter B, 17 na taon. Or letter C, 20 na taon. The correct answer is letter B, 17 taon. Question number 6. Anong mga sasakyan ang nasasakop ng Motor Vehicle User's Charge or MVUC? Letter A, lahat ng mga sasakyan na nakarehistro sa DPWH at LTO. Letter B, lahat ng mga sasakyang nakarehistro sa LTO. Or letter C, lahat ng mga sasakyang tumatakbo sa mga pribadong kakalsadahan. The correct answer is letter B, lahat ng mga sasakyang nakarehistro sa LTO. Question number 7. Saan napupunta ang mga sinisingil na pera mula sa Motor Vehicle User's Charge or MVUC? Letter A, ang nakolekta na pera ay ginagamit sa pagsasaayos ng kalsada. Letter B, ang mga nakolektang pera ay magagamit pansahod sa mga enforcers. Or letter C, ang mga nakolektang pera ay para sa pagpapagawa ng mga dike at dam. The correct answer is letter A, ang nakolekta na pera ay ginagamit sa pagsasaayos ng kalsada. Question number 8. Anong edad maaaring sumakay sa harapan ang isang bata na ayon sa RA 11229? Letter A, 13 taong gulang pataas. Letter B, 16 na taon pataas. Or letter C, 18 taon pataas. The correct answer is letter A, 13 taong gulang pataas. Question number 9. Ano ang maaaring ipataw na paglabag kung ang isang driver ay nakapasa sa field sobriety test? Letter A, pag walang bahala sa senyas trapiko. Letter B, pagmamaneho ng lasing. Or letter C, initial na traffic violation. The correct answer is letter C, initial na traffic violation. Question number 10. Maaaring isuspinde ang rehistro ng sasakyan kung ito ay letter A, kung ang sasakyan ay maayos na nakapasa sa inspeksyon. Letter B, ang sasakyan ay hindi kaaya-aya. Or letter C, ang sasakyan ay hindi rehistrado sa nagmamaneho sa oras ng pagkahuli nito. The correct answer is letter B, ang sasakyan ay hindi kaaya-aya. Question number 11. Anong dapat na kulay ng ilaw ng plaka? Letter A, puti. Letter B, pula. Or letter C, anumang kulay ay pwede. The correct answer is letter A, puti. Question number 12.
ang paggamit ba ng cellphone ay bawal habang nagmamaneho? Letter A, oo, kung ang driver ay hindi naiparehistro ang telepono sa LTO. Letter B, oo, kung ang driver ay gumagamit ng wireless na gadget. O letter C, oo, kung ang driver ay hindi gumagamit ng wireless na pandinig at mikropono na gadget. The correct answer is letter C, oo, kung ang driver ay hindi gumagamit ng wireless na pandinig at mikropono na gadget. Question number 13. Ano ang kahulugan ng warning na ito? Letter A, ang driver ay papalapit sa madulas na daan. Letter B, ang driver ay papalapit sa delikadong daan. Or letter C, ang driver ay papalapit sa liku-likong daan. The correct answer is letter A, ang driver ay papalapit sa madulas na daan. Question number 14. Kung huminto ka sa interseksyon, anong kulay ng ilaw trapiko maaari kang gumamit ng telepono? Letter A, wala. Ang paggamit ng cellphone ay pinagbabawal kahit nakahinto ang sasakyan sa isang interseksyon. Letter B, pula upang walang maistorbo. O letter C, dilaw upang ang pag-text ay humaba. The correct answer is letter A, wala. Ang paggamit ng cellphone ay pinagbabawal kahit nakahinto ang sasakyan sa isang interseksyon. Question number 15. Maaari ka bang magmaneho ng motorsiklo kung ang iyong lisensya ay may DL code B? Letter A, oo. Letter B, hindi, maliban kung pinahintulutan ng traffic enforcer. Or letter C, hindi. The correct answer is letter C, hindi. Question number 16. Maaari bang bigyan ng 10 taon na lisensya ang isang driver kung ito ay mayroong huli o traffic violation? Letter A, hindi. Letter B, oo. Or letter C, oo, kung ang penalty ay nabayaran 15 taon bago mag-renew. The correct answer is letter A, hindi. Question number 17. Ang iyong lisensya ay nag-expired na. Pinapahintulutan ka pa bang magmaneho sa pinakamalapit na LTO upang i-renew ang iyong lisensya? Letter A, oo, basta sumunod ka sa batas trapiko. Letter B, hindi. Or letter C, oo, basta dumiretso ka sa pinakamalapit na tanggapan ng LTO at huwag hihinto sa daan. The correct answer is letter B, hindi. Question number 18. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang totoo? Letter A, ang isang may hawak ng DL o driver's license na may otoridad na magmaneho ng manual transmission ay hindi pinapayagan na magmaneho ng mga sasakyan na automatic transmission. Letter B, ang driver na may hawak na lisensya para sa automatic na sasakyan ay pwedeng magmaneho ng sasakyang manual. O letter C, ang driver na may hawak na lisensya para sa manual transmission ay maaaring magmaneho ng may automatic na transmission. The correct answer is letter C. Ang driver na may hawak na lisensya para sa manual transmission ay maaaring magmaneho ng may automatic na transmission. Question number 19. Ano ang tawag sa kulay dilaw linya? Letter A, linya sa pagitan ng mga pedestrian at sasakyan. Letter B, linya sa paglipat ng lane. Or letter C, linya na naghihiwalay ng magkasalubong na sasakyan. The correct answer is letter C, linya na naghihiwalay ng magkasalubong na sasakyan. Question number 20. Maaaring isuspinde ang rehistro ng sasakyan kung ito ay letter A, kung ang sasakyan ay masyadong magaan upang makatawid sa mga pampublikong daan. Letter B, ang sasakyan ay hindi pangharap na pagmamaneho. Or letter C, ang sasakyan ay makakasira sa pampublikong kalsada. The correct answer is letter C, ang sasakyan ay makakasira sa pampublikong kalsada. Question number 21. Maaari bang gamitin sa pampublikong daan ang motorsiklo kung ito ay wala pang rehistro? Letter A, hindi. Letter B, oo. Letter C, oo kung ang pagbiyahe ay may pahintulot ng dealer nito. The correct answer is letter A, hindi. Question number 22. Ilang taon ang maaaring ibigay na lisensya sa isang driver na walang traffic violation? Letter A, 5 taon na lisensya. Letter B, 10 taon na lisensya. Or letter C, 15 taon na lisensya. The correct answer is letter B, 10 taon na lisensya. Question number 23.
Ang isang fabricated na kompartimento na lagayan sa likod ng upuan ng motorsiklo na tinuturing na isang aksesorya ng motorsiklo. Letter A, top box. Letter B, customized top box. Or letter C, saddlebags or box. The correct answer is letter B, customized top box. Question number 24. Sinong disakop sa ilalim ng Republic Act number 10666 o Children's Safety on Motorcycle Act? Letter A, mga batang papasok sa paaralan. Letter B, mga batang nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Or letter C, lahat ng nabanggit. The correct answer is letter B, mga batang nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Question number 25. Saan mo maaaring ireklamo o i-contest ang pagkakahuli sa iyo? Letter A, sa tanggapan ng adjudikasyon. Letter B, sa kalsada bago umalis ang enforcer. Or letter C, sa alinman tanggapan ng adjudikasyon. The correct answer is letter A, sa tanggapan ng adjudikasyon.